Kung may sasabihin ako ngayon na pwedeng magbago ng buong buhay mo forever, makikinig ka ba? I'm looking at this generation at marami akong napapansin. Never before have we been disconnected. Pero never din tayong naging ganito ka-lonely. May followers, likes, at views tayo. Pero minsan, wala pa rin nakakakita ng tunay na ikaw. Nagpo-post tayo ng best moments, pero tinatago natin yung pain. Ngumingiti ka sa harap ng iba, pero broken ka pala sa loob. Ganito rin ang nakita ni Paul sa Athens habang naglalakad siya sa city. Nakita niya ang iba't ibang altar para sa iba't ibang gods at may isa siyang nakita na may nakasulat, "To the unknown God." Parang sinasabi nila, we know may something more, pero di namin kilala kung sino siya. Ngayon, iba na lang ang itsura ng mga altar natin. Hindi na gawa sa bato, kundi gawa sa cellphone screen, trabaho, katawan, branded na gamit, relationships at pera. Hindi natin sila tinatawag na gods, pero we worship them with our time, energy, and heart. And yet, may empty space pa rin sa loob. May longing pa rin for someone na hindi mangiiwan, hindi manlilinlang, at hindi mag-fail. The God who created you already knows you. Friend, yung God na hinahanap mo, hindi siya nagtatago. Siya ang gumawa ng stars na nakikita mo sa gabi. Siya ang nagbibigay sa iyo ng bawat breath kahit hindi mo napapansin. Siya ang nakakakita sa iyo bago ka pa pinanganak at mahal ka niya mula noon hanggang ngayon. You're not an accident. You are a purpose. May dahilan kung bakit ka narito ngayon. Bago mo siya hanapin, siya muna ang unang naghahanap sa iyo. Bago ka pa huminga sa unang beses, nakaplan na niya ang bawat chapter ng buhay mo. The proof of His love is the cross. At pinakita niya ang love na yan sa pinaka-extreme na paraan. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, "But God demonstrates His own love for us, and this, while we were still sinners, Christ died for us." Hindi noong perfect ka na, hindi noong ready ka na, pero noong puno ka pa ng kasalanan, broken, at tumatakbo palayo sa Kanya, tumakbo siya papalapit sa iyo. Sa cross, tinanggap ni Jesus ang pako sa Kanyang kamay para maging clean ang kamay mo. Tinanggap niya ang parusang dapat sa atin para maging free ka. His love didn't wait for you to be ready. It came when you were guilty. Hindi mo siya hinanap, pero siya, nakatingin na siya sa iyo mula sa cross at sinasabi, para sa iyo to. The resurrection is God's invitation. Nung nilibing siya, akala ng lahat tapos na. Pero after 3 days, He rose from the grave. The tomb is empty, so your future doesn't have to be. The resurrection proves na kaya niyang patawarin lahat ng kasalanan mo. Kaya niyang burahin lahat ng shame mo. At kaya niyang gawing brand new ang life mo. Sabi ni Paul sa Athens, God commands all people everywhere to repent. At yung repentance, hindi ibig sabihin punishment, kundi freedom. It means tumalikod ka na sa mga fake gods na walang power para iligtas ka at bumalik ka sa Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi ito yung isang magarang sambahan. Hindi ito yung checklist ng rules.
It's about a relationship between you and God, a real one. Yung God na hinahanap mo, hindi na unknown. His name is Jesus. And right now, dito mismo, He's calling your name. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Jeremiah chapter 31, verse 3. This is your Faith Fuel na nagpapaalala sa inyo na mahal ka ng Diyos.